Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Webes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, para sa isang oras sa panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Narito na ang ating headlines ngayong araw ng Webes, June 20, 2024. Vice President Sara Duterte nagbitiw na bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Resignation letter ni VP Sara tinanggap ni PBBM. Arangkada Balita! Pilipinas kabilang sa lowest performing countries batay sa 2022 Creative Thinking Test ng PISA. Arangkada Balita! Illegal vape stores suhulihin na simula sa Setyembre. Arangkada Balita! Balita naman sa Ibayong Dagat, may higit 10 katao patay sa banggaan ng 2 barko dyan sa Italy. Arangkada Balita! Balitang pampalakasan, barong na gagamitin ng mga atletang Pinoy sa 2024 Paris Olympics ipinasilip. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, Heart Evangelista, aba, hindi lang sa mga fashion shows bumibida ha, o eto, bibida rin daw sa isang international film. Arangkada Balita! At ang ating viral news, gastos para sa Take-Two wedding ng isang couple sa Negros Oriental, umabot ng 1 milyong piso. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga po muli sa inyo lahat mga kaibigan at narito na ang ating detalye ng mga balita. Arangkada Balita! Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete o kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Vice President Duterte na epektibo sa July 19, 2024. Tumanggi naman ang Vice Presidente na sabihin ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang cabinet member, ngunit patuloy pa rin itong magsisilbing pangalawang Pangulo ng bansa. Samantala, pinasalamatan naman ng Malacanang si Vice President Duterte sa kanyang serbisyo sa DepEd. Arangkada Balita! Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi isang kahinaan ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Sa ginanap na press conference dyan sa DepEd, binigyan diin ni VP Inday na ito'y dahil sa kanyang malasakit sa mga guro at kabataan. Dagdag pa ng Vice Presidente, bagamat siya'y nagbitiw na sa kagawaran, patuloy niyang itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro
at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Nangako rin si VP Sara na mananatili siyang isang ina na nagmamatsyag, magmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at mag-aaral sa isang matatag na Pilipinas. Matatandangang nagbitiw itong si Vice President Sara bilang Vice Chairperson din ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po naman mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, 9 na minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, iginagalang ni Senate President Francis Cheese Escudero ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Iginiit ni SP Escudero na inaasahan na ang pagbibitiw ni VP Sara simula ng batikusin ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ng kanyang mga kapatid at kaalyado, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang miyembro ng First Family. Bukod dito, malinaw din anya na naging tahimik ang Vice Presidente sa ilang mga issue gaya ng territorial dispute, bagong Pilipinas hymn at mga kaso tangkang pag-aresto kay religious leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa kabila nito, naniniwala naman si Senate President Escudero na minahal ng mga Pilipino si VP Inday dahil sa kanyang paglaban at pagtindig sa kanyang mga paniniwala. Arangkada Balita! Nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang paghandaan ang pagtatalaga ng bagong kalihim ng Department of Education. Ayon kay Senador Pimentel, kung sino man ang mapipiling bagong DepEd Secretary ay dapat mayroon ng karanasang magtrabaho sa kagawaran sa mahabang panahon. Bukod dito, kailangan din na anyang pamilyar ito sa mga trabaho sa DepEd, gayon din sa mga hamong kinakaharap ng education sector upang epektibong mapamunuan ang Department of Education. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Issue pa rin ng pagbibitiw nitong si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education o tuluyan niyang pagkalas sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Inilarawan ni ACTA Teachers Party List Representative Franz Castro bilang declaration of war laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, gayon din bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon sa mambabatas, tanda ito ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng dating magkaalyado at tumitinding hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo. Binigyan din ni Congresswoman Castro na long overdue na talagang medyo sa tingin niya ay matagal-tagal na to, no? Ang resignation ni VP Sara dahil anya wala namang nagawa ang Vice Presidente sa sektor ng edukasyon sa loob ng kanyang 2 taong panunungkulan. Hirit pa ng kongresista, dapat ay matagal nang nagbitiw
Sa highest performing countries sa creative thinking assessment, ang mga estudyante mula sa mga bansang Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. Arangkada Balita! 4 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, nabawasan ng halos 3 buwan ang pagkatuto ng mga estudyante para sa school year 2023-2024. Ito naman ang inanunsyo ng 2nd Congressional Commission on Education batay sa pag-aaral na isinagawa ng Philippine Institute for Development Studies matapos siyasatin ang pagpapatupad ng matatag K-10 sa 35 paaralan. Paliwanag ng PIDS, sinatayang 53 teaching days ang nawala sa school year 2023-2024 dahil sa mga aktibidad ng mga estudyante tulad ng kompetisyon at school celebrations. Kabilang din sa mga dahilan nito ang workshops, training, administrative task at pagsasara ng mga eskwelahan dahil sa hindi pagkakaunawaan, mga bagyo, gayon din ang local holidays. Arangkada Balita! Sa iba pang balita dito sa Thursday edition ng Arangkada Balita, uhulihin na ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG at mga LGUs ang mga nagbebenta ng Sa ngayon, nasa 610 pesos ang daily minimum wage sa NCR at sinasabing palukala ay maaari itong itaas sa 800 pesos. Nako, sana naman. Posible namang ilabas ng wage board sa July 16 o bago mag-July 16 ang positibo. Talagang positibo positibong resulta. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 18 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Kuha muna tayo ng pag-ulat mula sa ating DWIC Patrol. Ito may kinalaman dun sa ating DTI report kaugnay sa mga illegal vape stores. Nako, oo, ito kauna-unahang vape-related death sa bansa, ikinialarma ng pamahalaan. Alamin po natin ang mapang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Nais matukoy ngayon ng DTI, Department of Trade and Industry, ang bilang ng mga kabataan sa bansa na gumagamit daw ng vape. Ito'y kasunod na rin ng naitalang kauna-unahang vape-related death sa Pilipinas o ang isang 22 anyos na lalaki na sinasabing inatake sa puso bunga ng malalang injury sa baga dulot ng vape. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaalala ni DTI
DTI ASEC Amanda Nograles na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng vape sa mga minor de edad. Kung matutukoy daw ang bilang ng kabataang gumagamit ng vape, ay malalaman din nito ang bilang na kailangang tutukan at mapigilan. Gayunman, sa ngayon daw ay tanging mga nagbebenta ng vape at hindi ang bata ang maaring hulihin. Kaugnay nito, ang sino man-manong makakita ng nagbebenta ng vape sa kabataan ay maaring magsumbong sa DTI Consumer Hotline na 1384. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, Mayor Guo, ang controversial Mayor Guo, posibleng 2 pasaporte ang ginamit doon sa paglabas-pasok sa bansa. Alamin po natin ang kabuang report. Hati naman ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Posibleng 2 pasaporte ang ginamit noon ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa paglabas at pasok nito sa bansa. Ito binunyag ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, batay sa mga nakuhang records, isang Chinese passport na ang pangalan ay Gu Wangping at Philippine passport na ang pangalan ay Alice Guo ang nakitang may parehong records ng biyahe sa loob at labas ng bansa mula 2008 hanggang 2011. May mga passport number sa anya silang hawak na magpapatunay na nasabing mga biyahe, kaya posibleng 2 pasaporte ang ginamit noon ni Guo. Natigil lang anya ang biyahe na gamit ang Chinese passport noong 2011 na siya ring unang kinumpirma ng Bureau of Immigration. Muli giniit ng Gatchalian na kumbinsido siyang si Mayor Alice Guo at si Gu Wangping ay iisa batay na rin sa pagsusuri sa mga dokumento na kanyang nakalapa. 3 dahilan na binigay ng senador kung bakit naniniwala siya na si Mayor Alice Guo at Gu Wangping ay isa. Una, ang pagkakahawig ni Mayor Guo sa larawan nakuha sa Special Investors Residence Visa, kung saan 13 anyos lang si Gu Wangping. Ikalwa, ang pangalan ay hinihinalang ina na si Len Wenyi na siyang nag-apply ng Special Investors Residence Visa ni Gu Wangping at siya rin kasama sa mga negosyo ng pamilya Guo. At ikatlo, ang address sa Valenzuela na pareho rin sa address na nakalagay sa incorporation at gayon din sa application para sa Special Investors Residence Visa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa pag-uulat o pagbibigay ng ulat sa inyong mga kaibigan mula sa ating DWIZ Patrols. Balikan po natin ang palasyo ng Malacanang. Private sector naglatag daw kay PBBM ng solusyon para sa mas malawak na access sa essential medicine sa bansa. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Naglatag ng solusyon ng Private Sector Advisory Council o PSAC para sa mas malawak na access sa essential medicine sa bansa. Sa pagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, iminungkahin ng PSAC Healthcare Sector Group ang pagpapalakas sa Health Technology Assessment Council upang mas marami pang essential medicines ang may sama sa listahan ng mahalagang gamot na pinakakinakailangan ng populasyon. Ito raw ang magbibigay daan sa pagiging Center of Excellence ng Pilipinas pagdating sa clinical trials. Bukod dito, sinulong din ang pagkakaloob ng tax relief sa ilang pharmaceutical operations. Tiniyak naman ni PBBM na priority ang pagbibigay ng essential healthcare services at medicine sa bawat Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, wanted na Koreano arestado ng immigration. Ang kabuang report, ihatid po sa ating Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang South Korean national na wanted sa nasabing bansa. Sang-ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco,
ang South Korean national ay nakilalang si Choi Min-jae, 33 taong gulang, na naaresto sa isang commercial flight ng Jeju Airlines na patungo sa Incheon, South Korea. Lumalabas na si Choi, sang-ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ay wanted sa South Korea at meron ng deportation order ang Bureau of Immigration bilang isang undesirable alien. Napigilan ang South Korean national na papalabasan ng bansa patungo ng South Korea nang ito ay maaresto ng Bureau of Immigration sa Clark Airport. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Magbabalik po mga kaibigan ang ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Thursday edition ng programang Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala. At ang oras, time check, 5:25 na ng umaga. Arangkada Balita. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan sa Arangkada Balita. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 20, 2024, at syempre sa oras pong alas 5:32 ng umaga, po ba tayo ng pag-uulat mula sa ating DWIC Patrols? Naku, talaga naman itong si Mayor Guo. Oo, co-warranto case laban kay Mayor Guo. Dapat daw bilisan ng Office of the Solicitor General o OSG. Alamin po natin ang report mula kay Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Dapat nang bilisan ng Office of the Solicitor General ang ginagawang investigasyon kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo para makapaghain na ng co-warranto case laban dito sa Korte Suprema. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian matapos sabihin ng kampo ni Mayor Alice na nagbabalak rin itong tumakbong muli sa 2025 midterm election. Paliwanag ni Gatchalian, sakaling mapatunayan hindi totoong Pilipino si Mayor Alice Guo, hindi na siya makakatakbo sa anumang posisyon sa ating pamahalaan. Base kasi sa nakasaad sa ating konstitusyon, natural-born Filipino citizens lang ang pwedeng makaupo sa anumang posisyon sa ating pamahalaan. Binigyan din ni Gatchalian na dapat na agad marisolba ang citizenship issue ni Guo, lalo't nakatakda na sa buwan ng Oktubre ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Naniniwala rin ang senador na kung sakali mang ituloy ni Guo ang pagtakbo sa eleksyon ay may taga-Banban na ring maghahain ng disqualification case laban dito. Ito ang Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, umabot na raw sa 375 o halos 400 aplikante ang natanggap. Wow ha! Sa unang 2 araw na job fair, sa unang araw ng job fair ng DOH. Kalinsabay po ito ng anibersaryo po ng Kagawaran ng Kalusugan. Alamin po natin ang mga iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 5, Aya Yupangko. Umabot sa 375 aplikante ang natanggap sa unang 2 araw na job fair ng Department of Health. Ayon kay Health Spokesman Albert Domingo, umaasa silang madaragdagan pa ito sa pagpapatuloy ng job fair hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Nasa 2,600 trabaho sa bansa ang alok ng DOH para sa health sector bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Kagawaran. Layo nitong madagdagan ang workforce sa 76 na operating unit ng DOH
kabilang ang DOH Central Office, Centers for Health Development, DOH Hospital at Treatment and Rehabilitation Centers. Isinagawa ang sabayang job fair sa Dr. Jose Pavilla Memorial Hospital sa Maynila at iba't ibang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao. It is Batal number 5. Ay pa ang Comparison Pelmetal ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy ba tayo sa ating mga balita o balitaan hatid sa atin ng ating DWIC Patrols? Nasa halos 400 million pesos na pondo na pambili ng mga medical vehicles ng DOH. Approved na raw po yan sa DBM. Alamin natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Patrol 30. Nagbabalik, Gilbert Perdes. Aprobado na ng DBM o Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng Authority to Purchase Motor Vehicles o APMP na nagkakalaga ng 387 million pesos sa Department of Health o DOH para raw ito sa pagbili ng 141 units ng mga sakyan kabilang na ang land at sea ambulances, gayon din ng mga van na pang-transport ng mga pasyente. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, layon nitong mas mapabuti ang healthcare system response capabilities. Mahalaga rin anyang mabilis at epektibo ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa malalayong lugar. Sinabi ni Pangandaman na ang pagbili ng medical vehicles ay parte raw ng Health Facilities Enhancement Program o yung HFEP at sinusulong ito ng pamahalaan. Alinsunod na rin daw ito sa commitment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng epesyenteng health services sa lahat ng Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa oras namang alas 5:38 ng umaga, kuha naman tayo ng latest report hatid sa atin ng ating Metro Patrol reporters. Diyan po sa Caloocan, tuloy daw ang suporta sa mga police programs at tinanggap ang bagong hepe sa lungsod ng Caloocan sa isang turnover ceremony. Makabalita po tayo kay Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Miss Juday. Pinangunahan ni City Mayor Del Gonzalo Alang Malapitan ang ginanap na turnover ceremony na isinagawa ng Caloocan City Police Station upang bigyang suporta ang bago itinalagang City Police Chief sa Northern Police District Headquarters. Makaranang 2 taon na paglilingkod sa pamunuan ng alkalde, papalitan si Police Colonel Ruben Lacuesta ni Police Colonel Paul J.D. Dadang Doles bilang bagong katuwang ng pamahalang lungsod para sa public safety at anti-crime campaigns. Pinasalamatan ni Mayor Along si Police Colonel Lacuesta sa pagiging tapat na paglilingkod sa lungsod ng Caloocan at ipinangakong suporta rin ang ibibigay kay Police Colonel Doles para matiyak na nasa tamang landas at epektibong programa sa lungsod. Ayon pa rin sa alkalde, balugod niyang tinatanggap si Colonel Doles at inaasahan ng kanyang husay at dedikasyon sa pamunuan ng CCPS, sabay bitiw sa pangakong buong suporta ng pamahalang lungsod. Patuloyan niyang titiyakin na walang puwang ang kahit anong krimen sa lungsod, ngunit kasabay ng kanyang suporta sa kapulisan ay sisiguraduhin na hindi kukonsintihin ang anumang pang-aabuso mula sa kanilang hanay. Naging bahagi naman ng turnover ceremony ang mga opisyales ng pamahalang lungsod at mga opisyales ng Northern Police District na pinamumunuan ni Northern Police District Director Police Brigadier General Rizalito Gapas. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mula sa ating Metro Patrol reporters, ako naman tayo ng latest mula dyan sa mga lalawigan. Para sa ating Ronda Probinsya, proyektong Farm to Market Road, nakatakdaro simulan sa bayan ng Quirino. Ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Idol, good morning. Good morning, Ma'am Judith.
Matapos ang konstruksyon ng solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela ay nakatakdang isunod naman ang proyektong Farm to Market Road sa nasabing bayan. Ayon kay Regional Executive Director Rosa Mary Aquino, ang proyekto ay pupunduhan ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Aniya, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto ng mga magsasaka patungong bayan. Samantala, ang proyektong solar-powered pump irrigation ay nagbigay oportunidad sa turismo ng nasabing bayan dahil sa mahigit 1,000 solar panels nito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasintilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mula dyan sa norte, dako naman natin ang Calawar Zone. Mga pamilyang nasunugan sa Rizal, gayon din sa San Pablo City sa lalawigan ng Laguna. Binigyan daw ng tulong ng tanggapan ng alkalde. Alamin po natin ang iba pang detalye sa ulat naman ni Arman Cambe. Arman, good morning. Good morning, Ate Judith. Makaraang masunugan ng mahigit sa 50 pamilya mula sa Barangay Tala, Rizal, Laguna sa lungsod ng San Pablo. Agad na nagtungo sa lugar ang may bahay ni Mayor Vic Amante na si Jem Castillo Amante at personal na namahagi ng tig-kalating sako ng bigas, groceries, kumot, damit at medical kit para agarang magamit ng mga biktima. Bukod sa mga nabanggit na assistance, nangako din si Jem Castillo Amante ng mga kahoy at mga yero para muling makapagtayo ng mga bahay ang mga nasunugang pamilya. Nagbigay din naman ng tulong ang mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod ng San Pablo City dito sa Laguna. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa impila may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan sa oras na alas 5:43 ng umaga, inaprubahan ng NFA o National Food Authority ang panukalang ibenta ang mga luma subalit maayos ang kondisyon ng mga bigas sa halagang 29 pesos po yan kada kilo sa mga kadiwa stores. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. ay para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan. Makikinabang naman po sa 29 pesos per kilo na bigas ang vulnerable sectors gaya ng PWDs, solo parents, senior citizens at indigenous people na siyang bumubuo sa halos 7 milyong households at mahigit 34 na milyong Pilipino. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, iniurong ng Meralco Manila Electric Company ang due date ng pagbabayad ng kuryente ngayong buwan. Ito naman po ang kinumpirma ni Meralco spokesman at communications head Josel Daryaga matapos magkaroon ng matapos maantala ang distribution ng bill o pamamagi ng bill, bunsod naman ng adjustment sa singil ngayong Hunyo. Batay po sa abiso ng kumpanya, magpapatupad ng halos 2 pisong bawas singil ang Meralco makaraang aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang utay-utay na pagbabayad ng pass-through charges mula sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market. Sinabi pa ni Zelder Yaga na nagsimula na silang mag-distribute o mamahagi ng electric bill ngayong linggo habang inaasahang may a-adjust ng 7 hanggang 9 na araw ang deadline sa pagbabayad ng kuryente. Arangkada Balita! Dalawa po kayo mga kaibigan, magbabalik pa ang huling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong araw ng Huwebes. Makalipas lang po yan ng ilang paalala. Oras 5:46 na ng umaga. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa uling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. At bago sa iba pang balita, kuha din tayo ng latest mula naman dyan sa Central Luzon. Ay, oo,
good news din ito ha. 166 o halos nasa ilan ito? 200 na rin no? CARP beneficiaries sa Nueva Ecija pinagkalooban daw ng land titles ng DAR. Alamin po natin ang kabuuang report ihatid ni Johnny Goleker. Johnny, good morning! Yes, Juday, magandang umaga. Isang daan at 66 nitong agrarian reform beneficiaries mula dito sa bayan ng Llanera at Pantabangan sa Nueva Ecija. Itong tumanggap ng land titles mula naman sa Department of Agrarian Reform o DARA. Ang nasabing dito sa nasabing bilang 155 ay nagmula sa bayan ng Pantabangan at 6 ang nagmula sa Llanera. Maabot sa 293.82 hectares ang saklaw nitong nasabing mga titulo. Bahagi ng distribution ay itong pagkakaloob ng Certificate of Land Ownership Award na ibinigay sa bawat isang benepisyaryo. Ayon dito sa ahensya, kasalukuyan pa umanong meron pang 3,300 hektaryang lupain na sa Nueva Ecija ang under process ang mga dokumento. Sa sandaling makumpleto ang mga ito ay agad nilang itakda ang pamamahagi sa mga lupain para sa mga kwalipikadong CARP beneficiaries. Bukod sa distribution itong mga lupain, nagkaloob din ang ahensya ng mga farm machineries para dito sa 2 farmers kooperatiba dito sa nasabing lalawigan. Ito ay sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Layunin daw ng nasabing programa ayon dito sa DARA ay upang tulungan itong mga magsasakang apektado ng climate change sa kanila isinusulong itong modernization system in agriculture sa bansa. Mula dito sa gitna Luzon, ito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Aabot sa 11 migrante ang nasawi habang mahigit 60 iba pa ang nawawala sa banggaan ng 2 barko sa katimugang bahagi ng Italy. Sa bilang ng mga nawawala, kabilang dito ang mahigit 20 mga bata, naku po, habang mahigit 50 katao naman ang nailigtas. Ayon sa UN agency, nagmula ang mga migrante sa Iran, Syria at Iraq. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa mga nawawalang pasahero. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uy, pinasilip ng POC Philippine Olympic Committee ang customized barong na susuotin ng Philippine flag bearers na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam sa 2024 Paris Olympics. Aba, makikita sa naturang kasuotan ang mayamang kultura ng Pilipinas na gawa sa pinya juicy na may disenyo pa ng sinag ng araw. Siyempre, mula po yan sa ating bandila, no? Obra naman ito ng tanyag na Filipino designer na si Francis Libiran. Binigyan din naman ng POC na sinisimbolo nito ang bravery at national pride. Uy, ang ganda naman talaga. At gayon din ang mayamang kultura o cultural heritage ng Pilipinas. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, balik ka big screen na muli ang global fashion icon. I love this, global fashion icon na si Heart Evangelista matapos po ang halos 1 dekada. Inuna niya muna ang siguro ang pagrampa nga sa mga fashion shows. Ayan, hindi ho dito yan abroad, kumbaga international, Paris, New York, etc. Sa kanya pong Instagram story, binahagi ni Heart ang isang larawan na kuha mula sa isang
isang eksena sa international movie na Infamous 6. Infamous 6 ba o Infamous 6? Napatid na gagampanan po ni Hart ang role ni May sa nasabing film kung saan makakasama niya rin ang ilang international stars big time. Gaya ni Lorena Andrea, Armand Sale, Alana Borden at marami pang iba. Sa ngayon ay wala pa namang detalye kung kailan ipapalabas ang nasabing international film ni Hart Evangelista Escudero. Arangkada Balita! Busy na rin daw si Mrs. Escudero, no? Sa pagiging, di ba chairperson na siya nung Spouses Foundation, ano? Senate Spouses Foundation, di ba? O, busy na, pero makakagawa pa rin ng international film. O, abangan ho natin yan, ha? Mga kaganapan dito kay Hart Evangelista. Samantala, para naman sa ating viral news, matapos nga ang bad experience ng couple na sina Janine Sayit Suelto Sagario at Jove Deo Gracia Sagario sa araw mismo ng kanilang kasal. Sa wakas, natuloy na rin ang kanilang dream wedding. Ayan ha, nitong Lunes lawang po ay nakapag walk down the aisle na ang bride. Makaraang mag-viral ang kanilang kasal noong June 8 matapos silang pagalitan dahil sa pagiging late. At syempre, sa pamamagitan naman po ng pagtutulungan ng wedding organizers at suppliers, umabot sa 1 milyong piso ang ginastos para sa take-two wedding ng couple. Pwede naman pala, yun no? Aba. Isang resort din ang nagbigay sa kanila ng honeymoon package bilang wedding gift. At bukod dito ay mayroon din itong kasamang cash. Yun ang pinamaganda ron. Nagpasalamat naman ang mga kasal sa mga tumulong para sa kanilang dream wedding at hiniling na mag-move on na raw ang lahat mula sa nangyari. Samayin niyo mga kaibigan ng isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23. At syempre sa pangalan ni Juna Sino, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pero bago po yan, bago pang susunod na programa, happy birthday muna kay Albert Cobarde, ang ating pong technician dyan sa DWIZ Gensan. Susunod na mga kaibigan ng programang Usapang Tol, kasama sina Senator Francis Tolentino at Miss Cecil Villarosa. At syempre, pagsapit naman ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan. Kasama po si Drew Nasino, sa pangalan po yan ni John Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.